Praise God. Maraming salamat po, Pastor Jess, for leading us a prayer. Isa pong pinagpalang Sabado ng gabi. Una po sa lahat, I would like to thank the Lord God na talaga pong buhay siya sa ating mga buhay. Na siya po ang nagbigay na po ng kagalingan at kalakasan po sa atin. Amen. Salamat po sa mga prayers po ninyo. At medyo tumaas na po ang hemoglobin ko. Last Saturday na nandito po ako sa Pastor's Appreciation, siya nga po pala, salamat po sa mga prayers and support na pinagkaloob niyo po sa mga pastor. God bless you more. 62 lang po ang aking hemoglobin, 140 po to 175 ang normal sa lalaki. Ngayon po, 83 na, nakasalin na po ako ng 3 bag na dugo. Salamat po kay Brother Randel, Brother Jason Coronel, saka po kay Sister Lisa na nag-asikaso po sa iyo yung kailangan ko pong dugo. So nakatatlo na po ako, sa Monday niyan baka meron pa. Or meron pa po. But God is good. Amen. Tinatanong nga ng misis ko kung magpipreach ako. Sabi ko magpipreach ako sa sarili ko, sabi ko, ito yung dahilan bakit pa ako nabubuhay. Amen. So ngayon, 83 lang po ang ano ko. Medyo hinihingal pa ho dyan. Alam po ni Pastor Jun, patulak ko pinsakay eh. No? Anyway, God is good. I can do all things through Christ who gives me strength. Amen. Praise the Lord. Palakpakan tayo po, Lord. Sige. Ang ating pong tema ngayong pong buwan ng Oktubre ay patungkol po sa yung purity po, the importance of living in purity. Marami pong allergic po sa word na purity or holiness kasi marami pong nagtuturo ngayong mga balasubas na pastor na sinasabi nila, hindi mo na kailangan maging holy. Hindi ko po nababasa sa Bible yon. Huwag niyo pong pakinggan yung mga demonyong yan. No? Dadalhin po kayo sa impyerno. Ngayon pong gabing ito, pangalawa pong topic po natin, malalaman po ninyo kung gaano kahalaga na tayo po ay mamuhay sa kabanalan, sa kalinisan. Amen. Namuhay sa kabanalan, kalinisan. At dahil ang Panginoon po, hindi siya babalik sa isang iglesia, sa isang church na marumi. At we are living in the last of the last days. Yung pong mga lindol na yan, siguro sa lahat po sa atin dito, sa tanang buhay po natin, wala pang lindol na ganyan sa Pilipinas na halos araw-araw. Sinalubong po ako ng mga usher kanina na lumindol kanina sa Kapas, sa Tarlac, sa Isabela. Tuloy-tuloy. At alam niyo ho, this country needs to repent. Galit ang Diyos po sa nangyayari po sa atin ngayon. And hindi ko po sinasabing kasalanan po natin lahat, no? But tayo pong mga Kristiyano, ano ho ang madalas nating pag-pray? Yung kailangan mo, puro Lord, bigyan mo. Di ba sabi po ng Panginoon, kung yung mga ibon sa parang, hindi naman yan humihingi sa Lord, pero pinapakain ng Diyos Ama. Ikaw pa kaya nalilikha sa wangis ng Diyos? Alam niyo po dapat natin pinagpe-pray. Alam niyo po yung mga Kristiyanong nagmamature, ang pinagpe-pray po, yung pangangailangan ng ibang tao, pangangailangan ng bansa. Amen. We need to pray. Just imagine kung mangyayari po yung big one po sa atin. Amen. Balam da kalab Sencheni. Uli nga balita ko piyesta bukas. Sana luway nga dahilan data niya. Balo yung kayo nung mig-absent kayo dahil kayo piyesta lamarang ko talaga. Lamarang ko talaga. Kahit pa buri bless na ko ng Gino. But anyway, tayo po yung magpe-piyesta sa presence ng Lord at saka sa word po niya. And we need to stay pure. This is not from ourselves, pero malalaman po natin ngayon paano tayo magiging pure. So ang ating pong pag-aaralan po ngayon is purity is a source of freedom and spiritual stability. Dito po sa Galatians 5:1, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Heavenly Father, we just want to thank you, Lord, for this wonderful day na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, Lord, ang kalakasan, sa biyaya at awa mo, habag mo, Panginoon, kung bakit lang po kami nakakatayo. Salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo nga po ang bawat isa sa amin. Open the eyes of our understanding, Holy Spirit, that we may receive, Lord, the full message na galing po sa word mo, Lord, that there be fresh revelation
And Lord, I pray, Lord, na magrema po ito sa bawat isa. And change us, Lord. Transform us by the renewing of our minds through your powerful word. And as we receive and believe your word, I declare healing, deliverance, and salvation be upon your people tonight. We give you all the glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. So ang title po is Purity is a Source of Freedom and Spiritual Ability. At that means po, isang bagay na ikaw ay tunay na malaya, dapat kung ikaw ay namumuhay ng may kalinisan o kabanalan, at meron kang spiritual stability, ibig sabihin ng spiritual stable, yung pong hindi pa warde-warde ang iyong pananampalataya, ngayon nandito ka, bukas wala ka, o sa susunod na linggo hindi ka naman mag-a-attend, o Sabado, mag-a-absent ka na namang see you, magpe-pray ka ngayon, bukas hindi na naman. Bakit po? It is because of impurities. Mga karumihan sa buhay. At lalo kang malulugmok kapag nagpatuloy ka diyan, kapatid. And that is why we need to understand tonight kung gaano po tinatawag tayo ng Diyos. Katulad po ng last message po natin, last week na tayo tinayawag ng Diyos, we are called not to be pure. Purity is our calling. God did not, ang sabi nga po ng Bible, God did not call us to be impure, but to live in purity. Hindi tayo linigtas ng Diyos na, ay okay, ligtas na ako. Sa biyaya ng Panginoon, pwede na akong gumawa ng kahit na anong kasalanan. Yan po ang mga pinipreach ng mga balasubas na pastor. Kaya pati po sila umiinom. Pag pininiwalaan niyo po yan, sasama kayo sa impyerno, I tell you. Because kung ano po ang sinasabi ko sa inyo dito, it is from the Bible. Pastor, ang hirap mag-live ng purity. Makinig ka mabuti ngayong kapatid kung saan mo pwedeng kunin ang purity at paano ka magkakaroon ng kalakasan para mamuhay ng mayroong kabanalan. Amen. Kasi po bakit? Ang sabi po ng Bible, no, last week si pastor po nag-preach. Sa Leviticus, sinabi po dyan 3 beses, be holy for I am holy. 3 beses. Kay Peter, sinabi po niya, be holy in all you do, for it is written, talking about Leviticus, be holy for I am holy. Of all the attributes of God, ano po yung, halimbawa po, yan, yung holiness, yung pagiging love po niya, merciful po niya, of all the attributes of God, isa lang pong attribute ang inuulit ng 3 beses. Na inaawit po sa langit ng mga anghel, mga 24 elders, sa mga darating pong panahon, no, may mga 24 elders yan sa langit, tayo po, aawitin po natin, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Bakit po inuulit yun? Hindi lang po dun sa great emphasis na ang Diyos ay napakabanal po niya. Kundi po, because our God is a triune God, there is only one God existing in mysterious persons na hindi po alam ng tao, but revealed to us today, no, to us now, yung pong three mysterious person na ito, ang Father, Son, and Holy Spirit. Kaya nga po, holy, holy, holy. Holy is the Father, holy is the Son, holy is the Spirit of God. At kaya nga po tayo, kung talagang anak tayo ng Diyos, magmamana tayo sa ating Ama na banal. Amen. Dito mo malalaman na talagang ikaw ay anak ng Diyos. Hindi dun sa pakitang tao na kunwari mabuti ka, kunwari matulungin ka, kunwari ito yung ginagawa mo, pero sa totoo, ang dami mong karumihan magmula pa lang sa puso't isipan. This is not to condemn you, but this is to warn you. Katulad po ng nangyayari sa ating kapaligiran ngayon, any moment from now, pwede pong mag-rapture. In the last days, there will be earthquakes, terrible earthquakes and famines. Sinabi po ng Panginoon. Pero hindi pa yan ang sabi ng Panginoon. Hindi pa yan ang tribulation. No? But be sure that you are not afraid. Kasi po, pag takot tayo, because sa 2 Timothy 1:7, God has not given us a spirit of fear, but of love, power, and sound mind. Kapag meron kang takot na pa-paralyze, na jeopardize ang iyong pananampalataya. Because kung talagang meron tayong tunay na pananampalataya,
kahit anong klaseng kamatayan, hindi tayo matatakot na harapin. Amen. Salamat po sa mga limang nag-amen. Siguro kaya rin naninin ako tatakot na kayo mataya kanyan. Ano kaya nung biglang linindol yan? Pastor, ang sasabing makanyan. Now it is for freedom that Christ has set us free. Freedom from fear, from sin, from guilt, from shame, from sickness, from poverty. Do not be enslaved again by a yoke of slavery. Ang sabi po sa binasa po natin ngayon. Anyway, ang point number 1 po natin, purity is a source of freedom and spiritual stability because purity overflows from the Lord. Pag sinabi pong purity overflows from the Lord, nag-o-overflow because sabi ko nga po kanina, ang Diyos po is banal, banal, banal. Nanggagaling po sa Kanya ang purity, hindi sa atin. Wala po ni isang tao po sa atin, kahit po si Pope ng Vatican, na pwede niyang gawing banal o pure ang kanyang sarili. Diyos lamang po ang pwedeng maglinis at magpabanal sa tao. Amen. Kaya nga po itong point number 1 po natin, which is very important, that we need to understand na hindi po yan sa ating gawa because apart from Christ, we can do nothing. Kung hiwalay tayo kay Kristo, wala po tayong magagawa. Ang sabi po sa 1 Corinthians 6:11, and that is what some of you were, but you were washed. Yung pong some of you were, yung dati kayong makasalanan. Nasabi po sa mga Korintong, ang mga Korinto po matitigas ang ulo, nasa sexual immorality po sila sa iba't ibang uri ng bisyo, sa mga kabaklaan at katomboyan. Yan po problema ng Korinto. Sinasabi nila wala sa Bible, meron po. Magmula po Old Testament to New Testament. Galit po ang Diyos sa kasalanan. Tayo po, welcome po natin ang LGBTQ dito, pero hindi natin to tolerate ang kasalanan. Mahal ng Diyos ang bawat tao, pero hindi ibig sabihin, halimbawa, talagang ganito ako. Kung talagang criminal yan, tsaka rapist, tanggapin natin na gano'n lang siya. Kailangan mabago. It's the same thing, na kahit anong kasalanan, kailangan po yan ay mabago, magpabago kay Kristo. Amen. So sabi dito, you were washed, nahugasan kayo, you were sanctified, nalinis kayo, justified, pinawalang sala kayo sa pamamagitan ng in the name of the Lord Jesus Christ by the Spirit of our God. Dito po sa verse ito, makikita po natin na galing po yung paglilinis po sa atin, pagsasanctify sa atin po, at pag-justify, pagwawalang sala po sa atin sa pamamagitan po ng pangalan ni Kristo. Nung tinanggap po natin siya, lininis tayo ng banal na Espiritu. Amen. Totoo po yun, na kahit wala ka pang ginagawa, lininis ka na, tinanggap ka na ng Diyos kung tunay mong sinuko ang iyong buhay kay Kristo. Sana naririnig niyo po yung kung tunay mong, alam niyo po kahit 20 years na kayong Kristiyano, alam ng Diyos kung tunay mong binigay ang iyong Kahit po yung mga tao, tayo po, nadidiscern natin kung yung isang Kristiyano, kahit sabihin na niyang mas matanda pa siya sa Calvary Temple nung born again siya, malalaman mo kung Kristiyano yan. Kasi nasa atin po ang Espiritu ng Panginoon. Malalaman mo kung plastic yung kausap mo o hipokrito. Pero siyempre, hindi natin kinokondem. Pinagpe-pray po natin. Dahil hindi po biro ang impyerno. 2 Corinthians 3:17-18. For the Lord is the Spirit. Medyo puno po ito. Isang pa lang, the Lord is the Spirit. Kaya nga po, there is only one God. Paano nga ba natin na-address ang Holy Spirit? Holy Spirit lang? Pwede po, Holy Spirit, please fill me. Pero you can call Him Lord. Because there is only one Lord, one God, one Father. Amen. Kaya tinawag po ang Holy Spirit, for the Lord is the Spirit. In other words, Jesus is the Spirit. And wherever the Spirit Jesus' name. And wherever the Spirit of the Lord is, there is freedom. Kung nasa iyo ang banal na Espiritu, meron kang kalayaan. Malaya ka sa guilt, sa shame, meron kang peace, meron kang joy. Amen. Kung ikaw ay nagugulumihanan, lagi kang stress, lalo na paghanap ng pera kung minsan, kung nino-ninong lalapitan mo, putang kasabihan mo, anak na ka ng Diyos. Ang sabi ni David, wala pa akong nakitang anak ng Diyos na nagpalimos. Ibig sabihin po, humingi.
Kapag ikaw, kapatid, humingi ka ng humingi, hindi ka anak ng Diyos. Tahimik. Siguro, yung mga bago po, no? Kaya nga po nagtutulungan tayo. Nagtutulungan tayo. Alam niyo po, magna 19 years na po akong, sana po hindi na umabot ng 19, no? Mag-rapture na. At I believe I'm healed. Kasi kasama po yan sa redemption ng Panginoon. Salvation and healing. Jesus saves, Jesus heals. Shalom. Dito po, yung iba hindi nyo makuha, ako minalbes siguro kanitang kay nung pandemic, no? Anyway, so, kaya nga po, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Malalaman mo na nasa iyong Holy Spirit, laging meron kang joy, kahit na meron kang nararamdaman, marami kang pagsubok, wala kang mang pera, pero alam mo, dahil buhay ang Panginoon sa iyo, buhay ang banal na Espiritu sa iyo, isusupply ng Lord. So for almost 19 years, ni minsan po, hindi ako lumapit kahit kanino. Kahit doon sa mga major na pagkaka-ICU ko po, ilang beses po ako ng hospital, pati yung misis ko na ICU, ni minsan, kahit po yung mga kapatid namin sa Amerika, kahit po nanonood sila, hindi po ako nagpaparinig or wala na kaming ganito, hindi po. Dahil pinanghawakan ko po yung sinabi ko sa Panginoon, Lord, sinabi ni David sa iyong salita, wala ka pang lingkod mo, wala ka pang righteous person, wala ka pang anak ng Diyos na nagpalimos ng tinapay. Salamat sa verse. Sumap, makiramdam kayo, ne? Praise the Lord. I was young and now I am old. Ang sabi mo ni David, yet I have never seen the righteous. Sino pong righteous? We are righteous because of? So if you are righteous because of Jesus, dahil tinanggap mo si Lord as your personal Lord and Savior, I have never seen the righteous forsaken or their children begging bread. Magtiwala lang po kayo. Millions na po ang nagastos ko namin sa hospital. Wala po akong ganon. But the Heavenly Father, unlimited. Unlimited po. Kailangan lang talagang, woo! Praise the Lord. For almost 1 week, wala po akong tulog. 2 araw pa lang po ako ngayon nakakatulog niyan. Pero mabuti po ang Diyos. Pumapasok po sa akin yung anxiety, yung fear, yung depression, yung pong paghapon na, yung takip silim. Alam niyo po yun, parang hindi ko maintindihan bakit ako nalulungkot. Pero alam ko ang gagawin ko. Sabi ko, pambirang diablo, no? Ito pala yung, kapag malungkot ka, parang hopeless ka na, gusto mo na lang mamatay o magpakamatay. Pero maliwanag pong isip ko, pero pakiramdam ko, yung feelings ko, yung katawan ko, yung feelings, parang napakalungkot, parang hindi na ako makakaalis sa karamdamang ito. Yung ganun po yung ano niya. But I thank the Lord, remind ako po ng Lord, no, use your God-given authority. Matagal ko na pong alam po itong authority ito, yung alam po natin ito, Luke 10:19, kasi po nung kabataan po kami, pinapaawit po namin yan yung kanta ni Don Moen, I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the powers of the enemy. Ayan po sa Luke 10:19, no? Alam niyo po, ang binigay pong revelation sa akin ng Lord dyan, ang nais po ng Lord, hindi ka lang maka-overcome sa yung mga problema, hindi ka lang mag-overcome sa diablo na parang, ayaw si Map, isadsad ko. Ang nais po ng Lord, nagtathrive tayo. Yung pong, akamo misadsad. No, hindi ka lang yung nakaraos, kundi talagang matagumpay ka at malakas. Na nakaraos. Bakit po? Ang sabi niya po dyan, I have given you authority to trample. Alam niyo ba yung trample? Tapakan po. And 3 a.m. po, just last week po, ang sabi ko, Satanas, makinig kayo, sa kapangpangan sabi, magrandam kayo, Satanas, apoy kayong may garga ng demonyo ng depression, insomnia, demonyo na ng, kayong mga demonyo ng karamdaman, kasakitan, kalungkutan, makinig kayong lahat. Kayo ay nasa ilalim ng aking paa, ayon sa salita ng Diyos, dahil ako'y anak ng Diyos. Amen. Alam, we need to use our God-given authority. Kaya sa Lord, ginawa ko po yan. Sabi ng Lord, nanano ka?
Anak, nakatay gamitan ng authority mo, ninanaw na ka na naman. Amen. Kaya nga po, alam niyo po, sabi ko, na-share ko po kahapon kahit po sa CU po ni Brother Jess, yung faith po natin nagkakaroon po ng impurity every time na meron kang anxiety, every time na nagdududa ka, every time na meron kang fear. Kaya nga po, ang purity, this is the source of freedom from anxiety, depression, loneliness, infirmity, sickness. Purity from the Lord. Hindi po kahit kanino, ito malinis ako, wala naman akong ginagawang masama sa ibang tao. Akala mo lang wala, pero meron. Kaya nga po, kung nasa yung Espiritu ng Panginoon, meron kang kalayaan. So all of us who have had the veil removed can see and reflect the glory of the Lord. And the Lord, who is the Spirit. Dalawang beses po sinabi niya sa Apostle Paul. The Lord Jesus, who is the Spirit, makes us more and more like Him. So ang nagpapabago, ang nagpipure sa atin, na maging kamukha natin si Kristo, ang Holy Spirit, ang Diyos. And we are changed into His glorious image. Amen. Pero dahil nasa laman pa ho tayo, nagkakasala pa ho tayo. Remember, ang tunay na Kristiyano, kahit tunay tayong Kristiyano, kahit pastor, nagkakasala pa rin. Nagkasala pa lang ako nung nakarang pong linggong ito. Nagduda ako. Pagkakasala po, alam niyo bang pagkakasala yon? Mataas na pagkakasala po yung pagdududa at pagiging worried. Parang sinasabi mong, hindi ako mahal ng Diyos. Hindi ako tutulungan ng Diyos. Hindi magagawa ng Diyos. Napakabastos po natin parang gano'n. Kaya sabi, Lord, sorry. Naging bastos po ako. Sorry, Lord. Nagduda na naman ako. Akala nyo, simple lang po yung pag-worry? No, it is an insult to God. Insulto sa Diyos na ikaw ay mag-worry. Na kung yung mga Denas, bali yun rin Denas, yung mga Maya sa parang hindi pinapabayaan ng Ama, pero ikaw pababayaan ka niya? Yung mga bulaklak sa parang, yung kagandahan nun, ang sabi ng Panginoong Yesus si Solomon, hindi pa siya nakapagsuot niyan. Pero nandito ngayon, bukas wala kanya. Pero higit kayong mas mahalaga dyan. Ang ibig sabihin, kahit kailan, hindi tayo pababayaan ng Diyos. But we need to have a pure faith. Pure faith. Pure faith. Ako po, nalungkot po talaga ako last week. At sorry Lord, halos araw-araw po ako mag-sorry because of the impure faith na meron po ako. There are many kinds of impurities na tinitira po tayo ng diablo. And that's why we need to be watchful. So through Christ, we're freed from sin and made righteous, yet staying pure takes intentional pursuit of God and spiritual growth. Ang pagiging pure, hindi po siya automatic. You need to pursue God intentionally. Hindi yung nag-attend ka ngayon kasi bukas meron kang piyesta. Kaya ka nag-attend ngayon dahil una sa lahat, number 1 ang Diyos sa'yo, mahal mo ang Diyos sa lahat ng bagay at lahat ng tao. Lahat ng pangyayari, ang pinakamahal mo ang Diyos, wala nang iba. Yun po ang merong pure faith sa Panginoon. Yun po talaga yung gusto mo meron kang spiritual growth na hindi maging stable ang iyong spiritual life. You need to pursue God every day. Paggising mo sa umaga, Lord, ano pong kalooban mo? Ano pong gagawin mo sa akin? Una, siyempre, pasalamatan mong Lord na mabiya ka, malakas ka, patatig kang kape. Ang dami natin dapat ipagpasalamat sa Diyos. So it's not automatic. No, dito sa Galatians 5:16, paano tayong magiging pure? So I say, sabi po ni Paul, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. What does it mean to walk by the Spirit? Yung pong maglalakad-lakad ka, tama po yun. Kasama natin ang Holy Spirit every day. Amen. I will never leave you nor forsake you. No, Christ in you, the hope of glory, nasa atin po. Greater is He that is in me than he that is in the world. So lagi natin kasama ang Holy Spirit. Pero more than that, to walk by the Spirit, it means lagi ka nagpe-pray, nakikipag-commune sa Kanya, nagbabasa ng Bible, nagme-meditate, lalo na po ngayon. Kabi-kabilaan, halos araw-araw, merong earthquake,
Hindi sa mundo, dito lang sa Pilipinas. Kahit sa ibang mundo, nangyayari po yan. Wala lang tayong panahon na pakinggan sila dahil marami tayong problema dito. No, yung mga demonyo lang sa gobyerno, problema na po natin yan. Meron pong gumagawa sila ng paraan na hindi po hindi po maibalik yung pera ng bayan, pero we need to keep on praying. Yung pong pagkakabulgar niyan, wag po kayong, maggalit tayo sa mga magnanakaw na yan, pero wag po tayo magkaroon ng bitterness. Bagkus magpasalamat tayo na ibinulgar ng Diyos ang mga yan. Ibig sabihin po, ilang taon na po natin pinagpipray ang ating gobyerno. Tinutugon po ng Diyos ang ating panalangin. Prayer works. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Kapag ikaw ay nag-walk by the Spirit, na nililid ka ng Holy Spirit, hindi mo daw pagbibigyan, hindi mo indulge ang pita ng laman, ang kagustuhan ng iyong katawan. Sabi po dyan, sabi niya ho dyan, for the flesh desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other so that you are not to do whatever you want. Alam niyo po, ang Bible, ang sabi po niya, tayo ay mga espiritu, hindi tayo katawan. Tayo ay mga espiritu na mayroong kaluluwa na nakatira sa katawan. Kasi po, kapag namatay ang tao, may iiwan yung katawan. Pero yung espiritu at kaluluwa, babalik sa Diyos kung tinanggap mo si Kristo. Amen. So, ngayon, yung spirit, soul, and body, itong body, sasabihin niya, malagad mo naman. Fiesta mo naman, kaya inom ka na, fiesta naman. Once a year lang, kapatid. No? Alam niyo po yung mga ganun, pero sabi ng Espiritu, wag, ikaw ay anak ng Diyos. Stay pure. Stay pure. Stay faithful. Sino magdi-decide? Yung soul. Ang soul po natin, ito yung will po natin, ang emotion nandyan, no, the power to decide, our intellect. So, ang magdi-decide, ang kaluluwa mo, ang pag-iisip mo. Susundin ko ba yung pita ng laman na gustong-gustong kanyaman na po ng laman? Ang sarap, ang sabi po ng laman. Pero sabi ng Banal na Espiritu, pansamantalang laman lang yan. Pero pagkatapos mong ginawa ang kasalanan na yan, no, kapighatian at condemnation, mabigat sa iyong konsensya. Napansin niyo po yung kapag gumawa ka ng kasalanan, alam mong kasalanan, pagkagawa mo, ang bigat po ng pakiramdam mo. Hindi malinis ang konsensya mo. Amen. So to remain pure, consistently follow the Holy Spirit's guidance. Number 2. Purity is a source of freedom and spiritual stability because purity sets us free from condemnation. Ito po yung sinasabi ko kanina. Kapag ikaw ay intentionally, deliberately, sinadya mong magkasala, ang bigat-bigat. Actually po, yung hindi mo sinasadyang magkasala, ang bigat-bigat na po ng pakiramdam mo. Lalo na kapag sinadya mo, tapos maya-maya kinonvict ka ng Holy Spirit. Dapat po mag-repent ka. Kapag hindi ka sumunod sa Holy Spirit na mag-repent ka, titigas na titigas ang puso mo, and eventually, wala ka na pala sa Panginoon. Na-cut off ka na kasi pinuputol ang bawat sangang hindi nagbubunga. Yung number 1 na bunga po dito, yung love, joy, peace, patience, no, goodness, kindness, gentleness, faithfulness, self-control. The fruit of the Spirit. Dito po sa Romans 8:1-9, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Wala na daw pong paghahatol sa atin. Wala nang guilty feelings po sa atin. Ang sabi diyan, ang sino mang na kay Kristo. Pero hindi po siya automatic. Ang sabi po diyan, who do not walk according, saan po? To the flesh, but according to the Spirit. Sa ibang salin po, New King James po ito, sa ibang salin katulad po ng NIV, ESV, NLT, at lahat po ng mga bagong translation po ngayon, wala po yung who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Wala po ito. Kaya nga po yung mga naniniwala po sa once saved, always saved, sinasabi nila,
ay ito mas tama, itong sinasabi ng ganitong Bible kasi, katulad po sa NIV, therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Wala po yung for those who walk according to the Spirit, not in the flesh. No? Alam niyo po, bakit po ganyan yan? Pastor, no, bakit hindi sila pare-pareho? Ang mga old versions, katulad ng New King James, YLT, JNB, yung malulumang based po yan sa lumang mga manuscript na nahukay, textus receptus ang tawag po, o text received, na nung mga unang panahon. And then later on, mas maraming manuscripts ang mga nahukay, which is mas matagal daw po sila, na wala iyon. Wala yung who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Kaya nga po tinanggal sa No? Now, Pastor, ba't ganyan? Anong paniniwalaan natin? Yun po ay Alexandria manuscripts, no? Tinatawag na Alexandria manuscripts. Ang mga nakitang ganun. Mas marami, mas older yung version. Kasi noon po, walang printing press, sinusulat lang po yan. Sinusulat lang po yan. Pero ang tanong, hindi ba tama na wala ka ng condemnation dahil ikaw ay lumalakad sa Espiritu at hindi sa laman? Tama ba o hindi? Tama. Pero Pastor, hindi siya nakalagay sa ibang Bible. Alam niyo po, ang mga translation nating Bible, ang Bible po sa original Greek sa New Testament at sa Hebrew, ang Hebrew is Old Testament at saka po Aramaic. No, now, yung pong Bible na in the original in the original language, perfect po 'yon. Pero yung mga translation po natin, lalo na Tagalog po natin, ang daming mali ng Tagalog po natin. Kaya kung balo ka rin, Pastor, may mag-translate, ewan ko kung bakit. Ang dami pong mali na medyo malayo po. But it doesn't mean na kapag binasa mo, pupunta ka ng impyerno. Nandun pa rin yung mga basic na kailangan ka mag-repent, tanggapin mo si Jesus, pag-ibig ng Lord, bakit tayo ligtas. Nandun pa rin. Pero yung medyo, lang ho, kaya wag kayo hindi consistent ang Bible. No, nasa translation po. Pero nandun pa rin ang pinaka-message. The message is, there is only one way. Jesus is the name. Lahat po ng translation, nag-agree po doon. Pero tingnan po natin, no, kung dito sa ating pagbabasa, na, Pastor, basa, na kay Kristo ka na, wala nang condemnation. Sa once saved, always saved, yung po basta't na kay Kristo ka lang, wala ka nang ibang gagawin pa. Sabi nila, wala na. Tingnan po natin, tuloy po natin. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Meron pong batas ang kasalanan at kamatayan. No? For what the law could not do in that it was weak through the flesh, ay hindi po magawa ng law sa flesh. Sabi diyan, God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh on account of sin. He condemned sin in the flesh that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Tignan niyo sa NIV ngayon, nandyan po yan. Kung wala man sa verse 1, yung buong, kaya nga po, pag nagbabasa kayo ng Bible, hindi po yung isang verse lang, basahin yung buong context. Para malaman nyo. Kaya nga po ito, gusto kong po sa pagmumukha ng mga pastor na ito na sinasabi po nilang, basta, ligtas ka na, wala nang condemnation kung na kay Kristo ka na. Meron pong pasubali who do not walk. Kahit wala sa verse 1, sa maraming translation, pero pagdating sa verse 4, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Kasi po, kaya tayo nako-condemn, no? Because once na pinili mong magkasala, yung guilt niyan, titirahin ka na ni Satanas. Yan, Kristiyano ka pa man din, no? Forerunner ka pa man din, patestimony ka pa, meron ka pang, kinokondemn ka ng dyablo. Dahil alam niya, meron kang ginawang kasalanan. Wala ka na, ibig sabihin po ng binasa po natin, there is therefore now no condemnation if you are walking according to the Spirit's desire. Amen. Pero kapag pinili mo, halimbawa ngayong gabing ito, makipaglasingan na,
dahil disperas. Mararamdaman mo yun kabang metong niya pang boteng inuman mo, meron ka ng guilt feelings. Maya-maya po, patana ka. Bakit? Malasing na kaya. Manyo ka na ka, mamaw na kang kanyo. Kaya nga po nakokondemn tayo, it is because pinagbibigyan natin ang laman. Huwag natin pagbigyan ng laman para hindi tayo makondemn. Alam niyo po, ako po, nakondemn po ako last week sa akin pong pagkakaano na naman po sa karamdaman inano ni Satanas. No, galit na galit po si Satanas sa akin. Sa ating pong kaya nga po, ang talagang pinakamagandang regalong pwede nyo ibigay sa mga pastor ay prayer. Prayer. Hindi po yung pinagchichismisan nyo habang kumakain kayo ng tanghalian nyo. Pinagchichismisan nyo habang kayo ay nagpupulong-pulong o nagsisiyo. Kung pwede lang sabihin kung tamahan kayo ng kid, that's saan no? Mga ganon. Pero sabi ng Lord, touch not my anointed one. Amen. Dapat po maliwanag po sa atin ito. Hindi ko sinasabi ito dahil pastor po ako, pero every authority should be respected. Amen. At kami naman po, ang responsibility namin, dapat yung integrity namin nakikita sa buhay po namin, yung lumalabas sa bibig namin. Otherwise, kami mismo, mga hipokrito na hindi nyo dapat pakinggan. Pero for as long na nakikita nyo po sa pamumuhay namin ang pananampalataya, maniwala kayo na totoo po ang salita ng Diyos. Meron man pong mga pastor na nagfo-fall o ano, totoo pa rin ang salita ng Diyos. Meron pa rin nagkakasala ng mga pastor, totoo pa rin ang salita ng Diyos. Kung matibay ka na, kapatid, hindi ka na matitisod. Amen. Praise the Lord. Okay kayo mo? Bala mo, mas makalambot ko, pakisaka na ako. Now, verse 5, for those who live according to the flesh, set their minds on things of the flesh. Ito po yung carnal na nasabi po dito, kapag ikaw ay nasa laman, iniisip po kung ano yung mga nasa laman, but those who live according to the Spirit, the things of the, sabi po dyan, who live in the Spirit, the things of the Spirit, for to be carnally minded. Alam niyo po, pag sinabing carnal is galing po yan sa, I think, Latin word na carne. No, carnal, ito pong flesh po natin. Carnally minded is death. Pag lagi mong iniisip na, ay, saan na naman kami mamamasyal? Kapapasyal mo pa last week, maburing mamasyal na ka na naman yan. Sino po yung laging laman ka ng mall? Laging laman ka ng Starbucks? That is living according to the flesh. Tapos, pagdating sa church, may contribution, may kaman mami Punta kay Burim sa Ben, anak na kaning gino, lamaran ka talaga. Ako po, kailan ba kayo may huling The last time po, kailan ba yun? 2 months ago. First time ko uli makita ang SM Clark. Siguro madalas ko pong makita yung SM Tilabasagan, malapit lang po kami dyan. Pero yung madalas po dyan, siguro po 5 to 10 times in a year. Ngayon po, I think, kung mabibilang ko, I think, 3 beses pa lang po ako, October na. No. Halimbawa, meron lang po akong bibilhin na kailangan ko po ng bagong damit o gano'n, o sapatos. Doon lang po ako pupunta. Pero para itang maglibot-libot ka, mumakanya. Tapos ngayon, nag-earthquake na kahit saan. Tapos buri mo, ligtas ka. Pero lagi kang choking Starbucks ka rin mall. Carnally minded. No, ilang piraso na yung 15 pairs of shoes na meron ka na. Bisa ka pang sali, Lazada, Shopee. No? Carnally minded. Hindi mo iniisip kung anong gusto ng banal na espiritu. Ang iniisip mo, maganda ata sa akin ito. Bagay kaya yata ini. Bagay kaya yata ini, bagay kaya yata ini. Bagay mo pin. Praise the Lord. Alam niyo po, nung minsan na-discuss po ni Pastor Joshua sa YDC yung tattoo, no? Kung ikaw ay may tattoo na ngayon at Kristiyano ka yan, okay lang po yan. Pero kung ikaw ay Kristiyano na, born again ka na, tapos ngayon ka magpapatattoo, verse naman, Pastor, John 3:16. Ano yung motibo niyan? Bakit mo dinudumihan yung
Don't you know that your bodies are the temple of the Holy Spirit? Okay lang po kung may tattoo na kayo, dati lang po kayong may tattoo. Yung iba, no, mukha lang tattoo pero balat siya talaga yan. Sabi na makanya, katsura na yung tanga tattoo mo. Inaman tattoo yan, balat siya eh. Kaya pala yan. Anyway, I hope maano po ito, no? Maliwanag po ito. Kung dati na kayong may butas sa tenga, kayong mga lalaki, okay lang po yan. Alam mo naman, bulkasil me. Pero kung ngayon ka magpapabutas ng tenga, tapos ngayon mo lalagay yung something is wrong. Carnally minded. Bakit? Para cool kang makita. Carnally minded. No, makalaman. Basahin po natin. Patindi ng patindi po itong binabasa natin. For to be carnally minded is death. Kamatayan. Hindi lang po ito sa physical, sa spiritual. Nasaan ang once saved, always saved yan? Mamamatay pala yung espiritu mo. Walang patay na espiritu na papasok ng langit. Once saved, always saved if you stay saved by being pure. Through the power of the Holy Spirit. Not through your own effort. Amen. Kaya nga sabi diyan, but to be spiritually minded is life and peace. Kaya nga po kapag ang sinusunod mo, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, ang sarap po ng pakiramdam mo. Wala kang guilt feelings. Mabigat po yung merong tinatagong kasinungalingan at kasalanan. Alam niyo po yung merong tinatagong chicks, tapos naglalakad sa mall, nakita ka niya, kunaning cellphone na mga dyan. Hoy, yare! Tapos, alam niyo po, yung BP noon, 200/150 na. Ay, maniwala kayo, noong pong nagtatrabaho pa ako, meron pong hinahanap, kakilala po namin, pero hindi ko babanggitin pangalan. 3 araw na daw pong nawawala. Ngayon po, natagpuan po siya sa hotel, namatay. Hindi po nila kung, nagtatawag na po, sa hotel po pala namatay. Siyempre, nasa morgue na po siya, no? Pero ang ano po doon, sobrang excited na. Siguro, iniwan siya ng babae niya or sobrang nervyos. Lalo na sa ibang hotel, may mga Bible po. Sina Pastor Jun, sa Gideon po yan. Makakita kayo ng mga Gideon's Bible sa ibang mga hotel. Yung mga hotel na alima ka demonyo, luwaitang hotel sa Via Corba. Karakal ka sa Via Corba. Chitsyempo ang copy rin sa Kenyo eh. Di nga, wala lang marine, maka-tricycle. Tipala pa kitang harap. Talagang, wow! Proud na proud. Mga carnally minded na mga tao po. Wala po silang life and peace. Ngayon po kung nagkakamali ka at hindi mo sinasadya, huwag kang huwag mong pakinggan ang diablo. Huwag mo siyang pakinggan. Alam mo na kay Kristo ka pa rin. Iba po yung sinasabi ko, yung nag-enjoy ka pa rin sa kasalanan, pero sabi mo, ligtas ka na kay Kristo ka? Hindi po pwede yun. Because the carnal mind is enmity against God. Labag sa Diyos. Lumalaban ka sa Diyos kapag lagi kang carnal-minded. Sabi po dyan, no? For it is not subject to the law of God. Tignan niyo po ito, merong law. Sinasabi ng mga perverted grace, wala ng law. Ito pong Romans, ito po yung talagang in-expound ni Paul, ang grace. Mamaya po pagkikita ko sa inyo yung talagang sinabi ni Paul about the grace of God. Sabi po dyan, hindi sila nakapailalim sa batas ng Diyos. Ano ba ang batas ng Diyos? Ano ba batas ni Kristo? One word. Love. To sum up the whole law and the prophets, law ay love. Love po, pag-ibig. Ang lahat po ng ito dahil sa pag-ibig ng Diyos. Ang krus na yan dahil sa pag-ibig ng Diyos. Kung bakit tayo buhay, ako nakakatayo kahit 83 lang po yung ano ko, bala mo, ako man susungayin. Praise the Lord. No? 70 pa po yung hinahabol ko. 83 po yung... Bisa na ako yung mga dakalatita, doon yung bawal Kasi po daw, pag dinudugo ka, bawal yung mga dark foods. Sayang, sana natin nga titiyad kaya. Bagay titad kapangpangan, emyaka ka ng tandaya.
Mga karanok. Parayon na pastor, makakita mo po. Praise the Lord po, no? Kaya, alam niyo po yung carnally mind, gusto ko lang pong explain po sa inyo. Yung carnally mind, hindi lang po yung gusto ng laman, gusto ng sex, na kahit hindi niya asawa, gusto niyang ng iba't ibang uri ng mga sapatos pa, ng mga kagamitan pa. Yung mga cabinet po natin, yung danong deng tokadoryo na ng ausken. Deng wardrobe you. Di ba sapak lang malan? Kailan lang sabi ng miss, kasi every year nagtatanggal po ako ng damit. Sabi niya, pwede mo nga sabihin kung hindi mo na sinusuot dito, hindi rin naman kasya yung ano. Hindi naman po sa lagi po akong bumibili kasi marami po sa inyo, mahal masyado ang mga pastor, binibigyan niyo po kami lagi ng damit. Sabi ko, tinakman-malan na. Pero salamat po sa pagbibigay niyo ng damit. No, pero alam niyo po, napaka-bless po natin sa panahon ngayon. Nung panahon po ng 80s, 70s, yung short po natin, butas na, nanunggawan mo, mangupit kang tela, tapalan mo. At tinyang adwang dimple keng gulot. May dimples yung puwit ng iyong pantalon. Proud ka pa nga nun. Gambos-bus niya, kilikili ang tayan mo. Yung tsinelas mo, napigtas, dinan miyang pako. Dilagay mo siyang pako kaya alambre. No? Kuminsan butas na pag basketball niya pa. Pero masaya ka. Pero ngayon po yung mga tao, alam niyo po, high school pa lang, yung iba nakasasakyan na. Yung mga estudyante ngayon, ayaw na po nila ng buko at saka saging. Gusto po nila McDonald's, Jollibee, Starbucks. Sa dialysis po namin, ako po yung pinakamatagal na nagdadialysis. Ang dami pong kabataan na nagdadialysis po ngayon. Dahil sa kagustuhan po nilang ng maalat, mga may preservative, matatamis. Lahat po ng yan, kapangpangan po ang lahat ng yan. Tayo, ikatang kapangpangan, tayo mga kapangpangan, mahilig tayo sa matamis, sa maalat, at yung matataba. Yung gagalgalya patabaya ng makanyan. Nyama na nung sigang yapan, eh. Mga karanok, talwi kong mengang kanini, buko pa eh. 2 o'clock. Ang sabi ng misis ko, nung pag-uwi daw nila, sabi niya kay, nice, bigyan mo ito sa daddy mo, kakainin niya bago siya umalis sa pumunta ng church. Kung ano nga nabalo, pekan ko na yung 2 o'clock. Yan maramot na ako. Aring ay, salamat, Ariana ng pastor. Alike pa. Pati niya pa pong pasabing ginugya katamo. Amen. Alam, ito po, no, yung carnally minded, hindi lang po yung parang ako, just the few days ago, yung pong, ay Lord, makanano na ini. That is carnally minded. Ay Lord, ang sakit ng aking mga tuhod, ang sakit ng aking mga buto, ang sakit ng aking laman. Ay Lord, meron pa rin dugo na lumalabas. Lord, that is carnally minded. Remind naman ako ng Lord, yung mga symptoms na yan, mas totoo ang aking salita. Opo, totoo po yung pain, pero mas totoo yung salita ng Diyos. That by His stripes, we are healed. Amen. Ano pa? Ay Lord, wala na kaming bigas. Wala nang laman yung ref namin. Puro tubig na lang yung laman ng ref namin, Lord. Buti nga, meron kang ref eh. Yan yung kinikwento ni Pastor Jack. Anong ulam kanya? Nasa ref. Ba, wala naman tayong ref eh. Eh di walang ulam. Kung meron ka pang ref, buti na lang. Pero alam niyo po, yung nagwe-worry ka nung kakainin, balikan niyo po yung Matthew 6, yung mga ibon sa parang pinapakain ng Lord. Ikaw pa kaya na kahit balasubas ka, pakakainin ka ni Lord? Ayun po, tingnan niyo po yung mga iba't ibang balasubas yan, kumakain sila. Bakit? Mahal din sila ni Lord. Ikaw pa kaya na tumanggap kay Kristo? Kaya lang po kuminsan na hindi dumarating yung blessing because of carnally minded ka. Yung carnality po natin na pag-iisip, kailangan mawala po yan. Yung, ay Lord, alam, yung sakit na yan, mawawala, inuubo ko, wala. Bakit po? Dapat po natin tanggapin lagi na yung salvation, ang kagambal po niyan is healing. Praise the Lord, oh my soul, and do not forget all your benefits. Ano po yun? Who forgives all your sins and heals all your diseases. Kahit sa New Testament, ganyan. Anak, ang sabi niya, son, your sins are forgiven. And then tumayo ka na, magaling ka na.
yung kapatawaran ng kasalanan at kagalingan, magkasama po yan. Kung naniniwala kang linigtas ka na ng Diyos, pinatawad ka na niya, pinagaling na po tayo. Magaling na ho tayo. Kahit nandiyan pa yung sakit at symptoms, maniwala ka na mas totoo ang salita ng Diyos. Kahit na parang wala nang laman yung bigas mo, parang wala nang laman yung ref mo, wala nang laman yung bulsa mo, maniwala ka, mayaman ka dahil kay Kristo. According to His riches and glory, He will supply your needs. But we need to have faith, pure faith. Pure faith. Pag sinabing pure faith, hindi po, dapat puro lang ng ano. Anong sinabi kay Jairus? Always remember si Jairus. Sino po si Jairus? Aluwain sipin mo yan. Si Jairus po, yung pong synagogue ruler, nang sabi niya, Lord, mamamatay na yung aking anak, puntan mo siya para gumaling siya. Hinarang po siya ng 12 years na inaagasan ng dugo. Pinagaling muna ng Lord yon. Pagtapos pinagaling, ang sabi ng mga kapitbahay niya, huwag mo nang abalain ng guro, patay na ang iyong anak. Ang sabi ng Lord, do not fear, only believe. Anong sinasabi ni Lord doon? Jairus, do not mix your faith with fear. Pure faith lang, Jairus. Anong nangyari? Nabuhay yung anak ni Jairus. Nanahimik si Jairus. Alam niyo po kung natatakot ka? Opo, pati po ako natakot. Last week lang, natakot lang po ako. Pero wag mong bigkasin. Nanahimik si Jairus, hindi po siya nagbigkas. Ang ibig sabihin niyan, kung wala kang masabing matino, manahimik ka. Makakatulong pa sa pananampalataya mo yan. Instead na magreklamo ka o yung dumaing ka, manahimik ka. Pero ang pinakamabuti, kung bubuksan mo ang iyong bibig, magpuri ka at magpasalamat sa Lord. In everything, give thanks to God, for this is God's will for you in Christ Jesus. Because thanking God, ang pasasalamat sa Diyos, in the midst of crisis, is pure faith. Kasi nandun ka sa sitwasyon na malala ang sitwasyon mo, pero nagpapasalamat ka dahil alam mo, meron kang kakampi sa sitwasyon mo. At bukas lang o makalawa, wala na yan. Dahil matagumpay tayo lagi kay Kristo. Amen? So then, verse 8, those who are in the flesh cannot please God. Kapag hindi mo mapiplease ang Lord, kaya nga po walang faith eh. Kaya nga po yung faith, it please God. Because without faith, it is impossible to please God. So kung carnally minded ka, wala yung faith mo or merong mixture yung faith mo na pagiging carnal, you cannot please God. But you are not in the flesh, but in the Spirit. Mga born again na kayo, sabi ni Paul sa mga taga-Romano. If, hindi po siya automatic. Kung, ang sabi po dito, indeed, the Spirit of God dwells in you. Kung talagang nananahan. Now, if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not His. Amen. Lahat pong nasa inyong banal na Espiritu magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Amen. No, praise God po. Now, anong gagawin po natin kung tayo nagkakasala? Pastor, paano kung nagkasala ako? Pastor, paano kung nag-commit ako ng, sabihin na po natin ng sexual immorality. Naging taksil ka. Sabihin na natin, ikaw ay kabataan, nag-commit ka ng fornication. No? Yung isa, adultery. Ang adultery po, kapag may asawa ka na, nag-indulge ka sa sex sa ibang hindi mo asawa. Yung fornication is a sex ng outside marriage. Pareho kayong hindi kasal. So maraming kabataan, ganyan po. Paano, pastor, kung ganun? Or, paano, pastor, ganito na po katindi. Nakapatay na ako ng tao. Ano pong sabi ng 1 John 1:9? If we confess our sins. Sa original Greek, ang confess, hindi lang po siya confess, i-declare mo or i-profess mo. But to admit. If you admit that you are sinful, kung inaamin mo yung kasalanan mo. Bakit po? Kasi ang kasalanan, hindi siya mapapatawaran kung hindi mo aaminin. Tahimik. Di kayo mo atang makaintindihan. Ulitin ko po, ang kasalanan na hindi inaamin, hindi mapapatawaran. Kung alam mong meron kang pagkakasala, kailangan mong aminin. Ngayon, kung meron kasalanan na hindi mo lang dapat aaminin sa Diyos, dapat meron yung kasalanan na aaminin mo sa tao.
Lalo na kung sa tao, tinanggihan mo na nagsinungaling ka na sa kanya. Gewa mo ba ita? Aliko. Ginawa mo ba yan? Hindi. Tapos kinumbig ka ng Lord, Lord, patawarin mo ako. Hindi, magkano ka rin. Kasi sabi mo, hindi mo ginawa. Buti pang hindi ka na, sana hindi ka, kung hindi ka niya tinanong, okay pa eh. Pero kung tinanong ka, amen. I'm not saying, no, yung tayong mga lalaki na ating chicks kanita, na mag-repent na mo, ayun na sabihan nito. Milabas na mo. Hindi po yun ang punto ko dito. Puta, panbuka na ka misis mo. Makanyang ka pala, no? I'm not saying na, na lahat po yun ay ibubulgar mo. Ang sinasabi ko po dito, pag sinabi ng Holy Spirit, nagsinungaling ka sa taong yun, ngayon magko-confess ka sa akin, hindi pwede. Pumunta ka muna sa Kanya, humingi ng tawad at tatanggapin ko yung kapatawaran mo. Naalala niyo po yung, bago ka mag-offering, ang sabi ni Jesus, naalala mo, nakapanangkit ka pala ng tao, nakapagsinungaling ka sa isang tao, iwan mo ang offering mo. Bakit? Hindi tatanggapin ng Diyos. No? Humingi ka muna ng tawad doon sa linoko mo, pinagsinungalingan mo, sinaktan mo. Amen. Amen. Puta ka lang, puta, pulo na lang rin mag-offering kanyang kene. Mukha na kayo, paninahinda kayo. Teksyo na yan eh. Ba na kang katanggap-tanggap. Sabi po dyan, if we confess our sins, He is faithful and just. Tapat at matuwid ang Diyos. Hindi po sinabi dyan, na kapag inamin mo makasalanan ka, pag-iisipan ng Diyos. Hintayin mo yung approval next week. Hindi po sinabing ganyan. Sinabi po dyan, kapag kinumpisal mo, inamin mo ang kasalanan mo ngayon, ngayon din patatawarin ka ng Diyos dahil tapat at matuwid ang Diyos. Ito po ang maganda. Dahil nadumihan po tayo, ang sabi po niya dyan, and will forgive our sins and purify us from all. Sabi niya po all. All unrighteousness. Amen? Kapag hiningi mo ng tawad, kapatid, there is therefore now no condemnation. Kung sinasabi ng dyablo, di ba, ginawa mo ito, kasalanan na ito, at hiningi mo ng tawad, sabihin mo, bayad na ako sa dugo ng ating Panginoong Jesus. Huwag kayong magpa-condemn sa dyablo. Amen. Kung tayo po ay humingi ng tawad, huwag mo nang pakinggan ang dyablo. Kung kino-convict ka ng Holy Spirit, agad ka humingi ng tawad. Amen. So confessing our sins brings God's purification and complete cleansing. Last but not the least, purity is a source of freedom and spiritual stability because purity protects our God-given freedom. Many times, kadugtong po ito ng mga points po natin, na lalo ni point number 2, many times kapag nagkasala ka, hindi mo alam, nagiging alipin ka rin naman, na kung saan pinalaya ka, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, do not be yoked, do not be enslaved by a yoke of slavery. Gusto ba ng Panginoon, lagi tayong malaya. Ngayon po, ano bang kalayaan yan? Sabi po dito, indulging in sinful desires can enslave you to sin again. Kapag pinagbigyan mo intentionally ang kasalanan, pinagbigyan mo mamaya, may kipagdispiras ka, may kipaglasingan ka, no? Ang sabi po dyan, pero pastor, marok ba'y makipamiesta? Kutangye po ka rin, teacher, yung marok ay makipamiesta. Pero pastor, kayo mamangan kayong pamambat kayong piyesta. O, pumamangan ko. O, ito pala, pastor, yan. What I mean, no? Wala naman pong, hindi po kasalanan yung makikain ka o pinapakain ka galing sa piyesta. Pero hindi natin sinasamba, hindi naman po nila ino-offer yung mga ano ngayon. Hindi tulad po noon. Bago kainin po yung ino-offer talaga muna sa idols. Sa mga Diyos-Diyosan. Ay, pastor, pwede na kayo palang magpamiesta bukas. Well, it's okay lang po. Pero wag niyong po yung tradition na inuman muna dahil once a year lang. Amen? Ay, salamat, makapangan ko pa rin bringhiyan na ning metong. Na ano pa, binudo, asado, adobo, hanggang buo. Anyway po, no? Indulging to sinful desires can enslave you to sin again, ultimately leading you to what? Spiritual death. Patutunayan ko po yan sa 3 verses po sa inyo, 3 set of verses na mayroong spiritual death. Na born again ka nga, nabuhay nga yung spirito mo, pero pwedeng mamatay uli. Hindi po
Hindi po totoo yung sinasabi nilang, paano kang na-born again ka, tapos maa-unborn ka? Ito po yung debate po ng mga once saved, always saved. Walang unborn. Kamutingan ito. No, wala po yung pinanganak ka, ma-unborn. Hindi. Ikaw ay pinanganak, nabuhay maguli. So kung nabuhay ka, pwede kang mamatay. So tignan po natin, Romans 6:15-18. Well then, since God's grace has set us free from the law, does that mean we can go on sinning? Anong po sabi ni Paul? Of course not. Ang mga perverted grace, ito po yung ano nila, where sin abounds, grace abounds all the more. Sa King James, ganyan po siya. Sa Tagalog po, ang ibig sabihin po, kung saan lumalaganap o tumataas ang kasalanan, mas nagiging mabiyaya daw ang Diyos. Mas tumataas ang grace. So, ang sabi ni Paul dito, shall we go on sinning? Alam niyo po ibig sabihin ng word sin abounds, grace abounds all the more? Ibig sabihin lang po niyan, kahit na gaano karami ang iyong kasalanan, mas marami pa rin at malakas ang biyaya ng Diyos. Kahit ngayong nagkakasala ka pa rin, mas mabiyaya pa rin ang bigay ng Diyos sa atin. Mabiyaya pa rin ang Diyos. Pero hindi ibig sabihin na para tumaas yung biyaya, for grace to abound or for grace to increase, ay magkasala ka na magkasala. That is a demonic teaching. Buhay kayong pastor nung magandam ko ka na ako. That is a demonic teaching. Paano kang mamumuhay sa kasalanan na total save na tayo ng grace? Pwede na natin gawin. Mamuting-muting kayo, demonyo kopin talaga. Huwag niyong paniwalaan po yan, dadalin po tayo sa impyerno ng mga yan. Ito po ang salita ng Diyos. Si Paul mismo, apostle of grace, of course not. Yeah. Siyempre, ali. Sabi po ni Paul, hindi dapat, sabi niya, don't you realize, hindi nyo ba naiisip, that you become the slave of whatever you choose. Kahit born again ka na, you have the power to choose. Ano man ang piliin mo, sabi diyan, don't you realize that you become the slave of whatever you choose to obey, no? I hope nababasa niyo po yan. Don't you realize that you become the slave of whatever you choose to obey? Ano pong ino-obey niyo? You can be a slave to sin, which leads to death. Anong kamatayan yan? Hindi lang po yan physical. Spiritual. Apostle of grace. Book of grace, Romans. Leads to death. Or you can choose to obey God. Na, yung pag-obey sa Diyos ay ano din po yan. It is a choice. It is not automatic. It is also a choice to refrain or reject sin. Kaya sabi yan, or you can choose to obey God, which leads to righteous living, sa ibang salin, which leads to righteousness. Verse 17, thank God, ang sabi po ni Paul sa mga Romano, once you were slaves of sin, but now you wholeheartedly obey this teaching. When we have given you, na born again kayo, nung binigay namin ang gospel sa inyo. Verse 18, now you are free from your slavery to sin, and you have become slaves to righteous living. Alam niyo po, tayo po yung mga slave. Whether ma-born again ka, slave ka pa rin. Siguro nagugulot yung iba. Nakasulat eh. Whether you are slave to sin or slave to what? Righteous living or righteousness. Mamili ka, anong klase? Alipin ng gusto mo? Alipin ng kasalanan o alipin ng katuwiran? Alipin ng kabanalan? Alipin pa rin ho tayo. Pero sa lahat ng alipin, kapag nagpaalipin ka sa Diyos, ikaw ay tunay na malaya. Amen. Baka sinasabi ng iba sa iyo, ay pastor, ang tunay na malaya, yung gusto kong gawin, yung gusto kong ako ay makainom pa, makapaggawa pa ng ganito, ng good time. Akala mo lang malaya ka, pero hindi. Hindi ka malaya. Ang totoo niyan, kapag ginawa mo yung mga kasalanan na yan, ikaw ang isa sa mga pinakamiserabling tao. Lalo na kung kakilala mo na ang Diyos, si Kristo, tapos pinipili mo pang, hindi, dapat malaya ako. Gusto ko pang gawin manood pa ako ng pornography. Alam niyo po yung mga ganyan? Ang dali pong manood ng pornography ngayon. Kaya nga po may mga 8 years old, 10 years old, rapist na.
Dahil po nasisira ang utak nila sa kakapanood ng mga malalaswang panoorin. Nung panahon po namin, bumibili pa ho yung sa dao ng Playboy magazine. May lila rin haliwan, balo yung dao. Yung iba, imported daw, galing pa sa Amerika. Kaya putang kahit pamirita. Pero ngayon, as early as 3 years old, kung mahawak na po siya ng gadget, pag pinabayaan nyo, masisira po ang isip niya. Hindi siya parang baliw na katulad ng naglalakad sa daan. Pero hindi na matino ang pag-iisip sa loob-loob niya. Gusto niyang gawin yung mga napanood niya. Kaya nga po, bantayan po natin. You can be slaves to sin, which leads to hell, or you can be slaves ng Panginoon, which leads to righteous living. Slave tayo, sa lahat ng slave, tayo ang tunay na malaya. Amen. Praise the Lord. Pangalawang verse po, James 1:14-15, you are tempted by the evil things you want. Your own desire leads you away and traps you. Sabi po dyan, no? Your own desire, yung sariling nasa ng laman mo, no? Ninalayo ka at ikaw ay nagiging bilanggo na naman ngayon, natatrap ka. Verse 15, your desire grows inside you. Pinag-iisipan mo. Pesta naman eh. Hindi ba pwede, Lord? Pinag-iisipan mo. And then sabi po dyan, your desire grows inside you until it results in sin. Uitang gamig service siyang sabat. May kiinuman niya kasi kabang makiramdam niya kako yan eh. Ang iniisip niya, kanyamaning bir na sa pakyang yelo, ano? Putang kaya ating pinapaitan. Ating Shanghai. Ating sisig. Yung desire po niya nag-grow sa inside. Talagang kahit nakikinig siya ng salita ng Diyos, pero ang iniisip pa rin niya, yung karnal niyang pangangatawan. Nagbunga po ng kasalanan. Then the sin grows bigger and finally ends in death. Walang once saved, always saved. Kapag masyado nang lumago ang kasalanan mo, doon po mawawala ang salvation mo. Because mamamatay ang iyong espiritu na na-born again. Hindi po ako nagsasabi, nakikita po ninyo dito sa monitor po natin na napakalaki. Amen. So ano pong gagawin po natin? Don't worry, Hebrews 9:14. How much more then will the blood of Christ, ang context po nito, sinasabi po ng Hebrews, kung yung mga dugo ng mga tupa or baka noon, no, outwardly, lililinis ang makasalanan. How much more, ang sabi mo ngayon, how much more then will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself unblemished to God, cleanse our consciences from acts that lead to death. Yung mga gawa natin na papuntang impyerno, sabi diyan ang maglilinis, ano po? Banal na dugo ng Panginoon. Bakit tayo lilinis? So that we may serve the living God. Ang hirap pong maglingkod o magsimba, paglingkuran ng Diyos, dito man sa church o sa inyong mga trabaho, sa bahay, na alam mong hindi ka matuwid sa Diyos. Ang hirap po. Hipokritong pakiramdam mo. Siguro po naramdaman nyo na, naramdaman ko na po yan. Naging hipokrito ka na, Pastor? Opo, last week nga lang, naging hipokrito ako eh. Na alam ko yung ano ng Diyos, pero kaya nga po dito, sabi po dito, kung tayo man ay nagkasala, ang maglilinis po sa atin, nothing but the blood of Jesus on the cross. What can take away our sins and can make us white as snow, wala pong iba kundi ang dugo ng ating Panginoon. Amen. Kaya kahit anong kasalanan, kapatid, huwag kang lalayo sa Diyos. Kung nagkasala ka man ng matindi, huwag kang lalayo sa Diyos. Huwag kang mahiya na mag-attend ng CU. Kung matagal ka nang hindi nag-a-attend, mag-attend ka pa rin ng church, mag-attend ka pa rin ng CU. Kasi kapag lumayo ka, walang lalong mangyayari. Nagpe-preach nga po ako dito na very strong, but it doesn't mean na i-condemn ko kayo, you are not welcome here. No. Kahit na galing ka sa kasalanan, i-welcome ka pa rin namin dito sa church na ito. Dahil ang tanging maglilinis at magbabago ng buhay mo, si Kristo lang at wala nang iba. So Christ's sacrifice cleanses our consciences.
freeing us from guilt and shame. Amen. And empowers us to serve God wholeheartedly. Romans 6:11-13. So you also should consider yourselves to be dead to the power of sin. Ituring nyo, dapat patay na kayo sa kapangyarihan ng kasalanan and alive to God through Christ Jesus. Do not let sin, wag nyo sino ang may control. Do not let sin control. Ang Lord, kontrolin mo ko na hindi ako that is wrong prayer. Baka mayroong nagpe-pray sa inyong ganyan, Lord, kontrolin mo ko na hindi ako hindi sabi diyan, do not let, ikaw mismo kontrolin mo. Kung ikaw ay Kristiyano, nasa iyong Holy Spirit, you have the fruit of the Spirit, self-control. Hindi po yan God control, kaya tinawag siyang self-control. Hindi yan God control, lalong-lalo na hindi yan flood control. Amen. Self-control po. Do not let sin control the way you live. Do not give in. Ikaw mismo, kontrolin mo to sinful desires. 3 beses po yung do not dito. Do not let any part of your body become instrument of evil to serve sin. Siguro yung kamay mo, paa mo, naglilingkod sa Diyos. Pero pag uwi sa bahay, kung ano-ano ang pinapanood mong hindi maganda, hindi ka puri-puri sa Diyos. You're part of the... Sabi ng Panginoon, kung yung mata mo magdadala sa impyerno, dukutin mo na lang yan. Maganda pang pumasok ka sa langit na walang mata, kesa sa pumasok sa impyerno na buo ka nga pero nasa impyerno ka. Ang ibig sabihin, tigilan mo na kesa sa pumunta ka ng impyerno. Amen. So, sino may control? Tayo. Bakit? Nasa atin ang Holy Spirit. Pastor, akala ko ang Diyos ang bahala sa kanyang purity. Opo. Binigay niya ang ang Lord nga po, binigay niya ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit, nasa atin. Kung nasa yung Holy Spirit, meron kang self-control. Kung wala kang self-control, ibig sabihin, wala kang Holy Spirit. Ibig sabihin, hindi ka ligtas, kapatid. Kasi kung ligtas ka, meron kang self-control. Hindi yung gusto mo nang magalit, nakokontrol mo yung sarili mo. Sa mga CU, lalo na po sa amin, pinag-usapan namin kadalasan yung control sa pagmamaneho. Lalo na pag binaba mo na yung awang mo. Awang bintana. Balada rin Tagalog, aswang yun eh. Binaba mo yung bintana mo. Tapos nagtinginan na kayo. Praise the Lord. Marami pong ganyan. Yung po kasi yung po namin, basta po, muntik na ho silang sabi po niya, talagang nagpapulis pa o ano. Ang dami pong nangyari, masamang salita. Yung kaano po niya, na muntik na magbanggaan, nung pagbukas ng nagmura. Sabi po niya, what the F? Ang sabi po niya. Pero alam niyo po, to make the long story short, nung papaalis na po itong member po natin, sabi ng Holy Spirit, bumalik ka, humingi ka ng tawad, humingi ka ng pasensya. Ang hirap po nun, nag-away, gugulisa ka na lang, nandiyan pa yung pulis, umaawat. Pero bumalik po siya. Nung bumalik siya, sabi niya, pasensya na kayo. Kalimutan na natin ang nangyari, pinapasabi lang ng Holy Spirit. Alam niyo po, yung pong dalawang mama, sabi po sa kanya, born again po kayo? Oo, kanya. Kaya pasensya na kayo, kanya. Ay, born again din po kami. Kasasabi lang niya. Kasasabi lang niya, what the F? Di ho ba? Pero ang point ko dito, kung di siya sumunod sa hindi po, ngayon pala kaaway mo sa Meron pa nga po kami kasamang pastor, ako niyasabi ako nino. Total, last year niya yung maninin eh. Tsaka ako sabihan kung no ka rin niya. Kasi kung sinabi ko no ka rin niya yan eh, natin na kayong idea. Na po yung sasakyan niya. Kinuel yun eh. Tapos maya-maya, baka lawil lang ka rin tao. Ay po, dating member. Self-control. Alam niyo po, napagiging niyo yung testimony ni Brother Reden. Pwede ka nga tumayo, Brother Reden. Ayan po. Ayan po, no? Dati pong, salamat, Brother Reden. Yan po yung dating siga, ngayon siga sa gospel. Yung minsan po, maraming nag-cut po sa kanya. Kasi po yan, kahit Iglesia ni Cristo, wini-win po niya para sa Panginoon. Minsan po, kwento kang bagya kapatid niya. To make the long story short po, yung pong gitgitan po sila ng isang tricycle driver, kayang-kaya daw yung tricycle driver, payat lang, bumaba po siya. Tapos sabi niya,
niyayakap niya, sabi niya, mahal ka ng Panginoon, mahal ka. Ngayon, nagmumura daw, ayaw nga. Pero hanggang doon sa, ipagpe-pray, ayaw. To make the long story short, pumayag naman po, nagkasundo. Pero alam niyo po, the following Sunday, nagkita po sila sa church po natin sa Tinabang, Calvary Tinabang. Yung tao pala, nakikita niya, matagal na siyang hindi nag-a-attend. But because yung self-control nitong taong, siguro may itong kantumbok kaninig ang dagul ng katawan. Dati pong siga po yan, no? Pero hindi niya po pinano yung katawan niya. Ang inano po niya, yung conviction ng Holy Spirit. Dahil dun sa conviction ng Holy Spirit, yung backslider, nag-attend, uli, nagkita sila sa Calvary, Tinabang. Tingnan niyo po kung paano gumawa ang Lord. Amen? Kaya nga po, do not let sin. I-control mo. Ano man po yan, i-control mo. Pati kakuriputan, i-control mo. Lako mo pala, yung kakuriputan. Amen? Kasi po yung carnally minded, miyanak yan naman na kaya. Yung iba, nabalita ako, nag-upset last week kasi pastor's appreciation daw. Pero, kakariputan na rin. Anyway, ako nga, pag nagda-drive po ako, minsan, nanong pangawan mo ako? Baka napangawan mo, magpakamate ka, dadami mo ko pa. Tapos sasabihin ng anak ko, Daddy, yung bintana mo nakasara. Kung marinig ka, kung ganyan. Ngayon ako man sintapang nining kapatid, ako marinig ako. Pero po ako, ilang beses na po akong minura ng mga nagta-tricycle at saka magtaka ako, magsabi-sabi lang, kasalese akong mag-drive, managkas lang. Paborehan ko lang mo. Lalo na itami itong babae, checkpoint, highway, chukoke, pinagal na ako pa, magpipraise po akong sabot, sabi ko, praise the Lord daw. Likwang ka. Kahit murahin ka, alam mo, matino naman ang ginagawa mo. Self-control. Self-control. Well, do not give the devil a foothold. So sabi po dyan, instead, give yourselves completely to God. Kompleto. For you were dead, but now you have new life. So use your whole body as an instrument to do what is right for the glory of God. Your whole body, kaya nga Romans 12:1, offer your bodies, not your spirit, not your soul. Ano po? Offer your bodies, ang katawan natin. Bakit? Ang katawan po natin, temple of the Holy Spirit, as living sacrifice. So use your whole body as an instrument to do what is right for the glory of God. The scriptures warns that temptation arises from internal desires, which can lead to sin and when entertained. Kaya huwag nating entertain ang mga kasalanan, ang tukso ng diablo. As sinful desires grow, they give in to birth to spiritual death. They give birth to spiritual death, emphasizing the importance of resisting temptation and living in righteous life. Amen. Ating ko po nga balo yan ibigay na. Palakpakan niya po, Lord. Mag-review tayo na po. Purity is a source of freedom and spiritual stability. Purity overflows from the Lord. Purity sets us free from condemnation. Purity protects our God-given freedom. Ngayon po yung last verse po natin, no? Baka nagtataka kayo kanina, baka hindi familiar yung song na, O God of Jacob. Ito po yung verse. Psalms 24:3-6. Who shall ascend the hill of the Lord? And who shall stand in His holy place? In other words, sino ang makakatayo sa presensya ng Diyos? He who has clean hands and a pure heart. Ang sino mang merong malinis na kamay at merong dalisay na puso. Paano tayo magiging malinis ang kamay at dalisay na puso? Through the blood of Jesus. And then ang sabi po dyan, who does not lift up his soul to what is false, hindi yung naninira ka ng kapwa, nagsisinungaling, and does not swear deceitfully. He will receive what? Blessing from the Lord. Alam mo, lilinis ka na ng Diyos, pinatawad ka niya, liligtas ka pa. Ngayong pinatawad ka ng Diyos, liligtas ka pa, gusto ka pa niyang i-bless. Because you have a pure heart. Sabi diyan, He will receive blessing yung mga pure heart at clean hands from the Lord. And righteousness from God of His salvation. Such is the generation of those who seek Him, who seek the face of the God of Jacob. Amen. Our God is the God of Abraham,
Isaac and Jacob. So pursuing purity means seeking God's will above all. Always remember this. Pursuing purity means seeking God's will above all, resulting in His blessings and